Hi guys, good morning. Doon ako'y tulo ka rason. Gusto na ko i-share sa inyo ha. Kung anong angayan nga mintra sa iyo pa imbarguha ang cellphone sa imuhang anak. So, story time ta mga higala. Niaging simana nakadesisyon mi sa ako ang Paris nga imbarguhon na jud namo ang cellphone sa mga bata. During sa mong devotional, family devotional, nakig heart to heart talk mi sa among anak, no? Akong kinamagwangan grade 10 na akong ang manghod grade 8. So gi-explain nako sa ila nga ipasabot nako sila nganong kinahanglan namo imbarguhon. So tulo ka butang nganong kinahanglan nato kuhaan og cellphone ang atong mga anak. First P, to protect their priority. Ang nahitabo man gud sa ako ang observation na usab na ang priority. The very reason why we provided a cell phone, no, tagsaan ni silang duha, ay para matabangan ang ilang pag-eskwela, mas mapadali ang ilang pagtuon, kay usa na lang ka-click sa cellphone, imong mga questions, imong mga assignment, okay, mga lessons, usa ka-click lang, ma-search na nimo. Kaya wala sabtan sa lesson, ma-search ra nimo, naray mga online discussion nga available, makatabang nimo nga mas mapadali ang imong pagtuon. Pero nabantayan nako nga dili na mao'y nahitabo, no. Ang nahitabo hinuon ang cellphone gigamit sa games, and they spend more time playing games instead of studying their lessons. So na usab ang priority, dili na ang studies ang priority, entertainment na ang nahimong priority sa mga bata. Ang nakapa-worst pa jud ani mga ginikanan, secretive na atong mga anak. No, wala ta kay baw unsa na nga mga website ang gipang-ablihan ana using their cell phone. No, dunay mga cases ana nga, no, mga bata nga binastos na, minor age pa, binastos na nga mga websites ang ginaablihan, and makabuhat na hinuon sila og mga butang nga dili maayo. So to protect their priority, na ako gipasabot akong mga anak nga karon nga stage sa inyong kinabuhi, preparation stage ron, mao ron ang panahon nga andamon ninyong utok, andamon ninyong kaugalingon para makaatubang mo, makabarog mo pag abot sa panahon nga mo atubang mo sa tinuod nga kinabuhi, ba? O wala na may makabarog ra mo. So karon i-equip inyong character, i-equip inyong utok, i-enrich kay para do na mo'y value pag abot sa panahon. Ako lang ipasabot ana. Okay? Kay kung do na kay value, ang mga tao na may mo mag-apas nimo, makita nila nga valuable ka, so i-treasure ka sa mga tao. So preparation stage ron para ana mo nang bairay mong utok, pero dili na mo nahimong priority tungod sa cellphone. Okay, ato na games. Ikaduha nga atong protektaan, imbarguhon siya kay aron maprotektaan ang ilahang presence. Pait kaayo huna-hunaon sa kabisi na to sa atong kinabuhi, gamay na lang tag panahon para magahin sa pamilya. O yang mahitabo nanata sa panimalay kauban sa atong mga anak, pero they are physically present but they are mentally absent. Wala diha ang ilang atensyon, tuwa gaduko sa cellphone. Okay, so walay presence. Ang nahitabo na hinuon karon, dugol na kaayo ta pero lagyo kaayo ang mga kasing-kasing ug ang presensya. Kung nabantayan sa akong bata nga gikan sa eskwelahan, inigabot sa balay, sulod sa kwarto, wala na, didto na sa games ang tanan nga atensyon. Panahon sa pangaon naa sa lamisa pero gadungo sa cellphone. Siging ga-check, hungit check cellphone. So ang family time nakuhaan na. Og ikatulo og katapusan, atong proteksyonan ang ilahang principles. Kaning pamatasan ba sa atong mga anak? Ko bantay nga tungod sa cellphone gigamit nila sa games, labi ng ML, grabe nakabuang ning ML sa mga bata. Nakakat
Suguon na sila og pamalikas, trash talk, tungod kay ang naa diha sa games trash talking. No, labi nag mga pildi mag-abot ng trash talk dira, mag-abot ang pamalikas. So wala na, corrupted na ang principle sa mga bata, ang morality, tungod aning cellular phones. Diba? Kita mismo, bantay mo, suguon na to, tanduon ta, pero way lihok mahitabo. Ngano man, tungod kay ang mobile games nga nabuangan nila, ga-demand nga dapat humanon sa gyud ang dula. Ang nahitabo, gihuman ang dula, pero imong sugo na panos. And ang uban pa gyud, to the extent, kung mo insist ka, nanay mga parents nga gibalikas sa ilang anak, gisaput-saputan sa ilang anak, kay gidisturbo sa ilang dula, ibundak-bundakan sa anak. So what happened to their principles in life? Their principles in life is corrupted. And so to protect their principles, mas maayo embarguha ang cellphone. So about to sa akong mga bata, ako silang giingnan, prove to me nga responsible enough na ka nga modala aning nga technology, ako ning ibalik. So ako ang ultimatum sa ila ha, ibalik ko ninyo yung cellphone inig college. Hopefully mag-mature na mo ana nga panahon. Let us protect our children. Ikaw, sa may experience nimo, bahin aning cellular phone sa imong mga anak? Parehas tag experience, no? So, mintras dili pa ulahi ang tanan, mas maayo ma'am, sir, imbarguhan na. Akong observation sa eskwelahan diri mismo, no, sa pila ka tuig na ko nga pagtudlo nga nanay cellphone, supposedly gi-promote ni nato nga integration of technology in education. Pero ang nahitabo man god, parehas murag tag naghatag og pusil sa 5 anyos nga bata. Mohatag ba kag pusil sa 5 anyos nga bata? Kung sakto tag pangutok, dili na nato i-entrust ang pusil sa 5 anyos nga bata. Ngano man kay kahibaw ta, wala pa nay kabuot, wala pa na kahibalo, wala pa na kasabot unsay safety measures sa pusil o kanus-an siya dapat gamiton. Ingon ana ang nahitabo, we handed down cell phones to our children and only to find out na they are not yet fully equipped to handle that kind of technology. No, dili pa sila ingon ana ka responsible. Kay mas grabe ang temptation diha ani nga technology, temptation to do things that will destroy their priority, that will destroy their presence, and that will destroy their principles. So I hope doon na mo nakuha ani nga short na to nga video. Maayong buntag. Do not forget to follow and share. God bless everyone.